Good afternoon po sa inyong lahat. Today, we celebrate the Feast of Saint Thomas, ang kapistahan ni San Tomas, Santo Tomas. Have you ever experienced putting your trust into someone, but then that person failed you? Naranasan mo na ba yan? Ibinigay mo lahat ng iyong tiwala sa isang tao, pero sa huli, wala ding kwenta. Iniwan ka din niya. If your answer is yes, then you can relate to what Saint Thomas felt. Dahil akala ni Tomas, ganun yung nangyari sa kanya. You know, we have known Thomas as the doubting Thomas. Pero hindi naman talaga laging ganun si Tomas. Ang totoo niyan, isa si Tomas sa may pinakamalalim na pananampalataya among the apostles. May pagkakataon pa nga na ready na talaga siyang mamatay kasama ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang tiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero noong mga panahon na yon, hindi niya pa naiintindihan kung ano ang pagiging Mesaya. Thomas did not understand yet what it means to be a Messiah. Hindi niya alam na kailangang magbata ng paghihirap ang Mesiyas. And so, nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, halos kasamang namatay doon yung pananampalataya ni Tomas. He was so disappointed. Kaya nga siguro, nung unang dumating ang ating Panginoon at nagpakita sa kanyang mga alagad, Thomas was not there. Pero after a week, nakita ni Tomas ang ating Panginoon. At ano yung naging expression niya? Ano yung sinabi niya? He expressed one of the deepest expressions of faith, "My Lord and my God." Sabi nung iba, isa itong pagkagulat lang. Kumbaga nasabi niya lang, "Oh my God." But no, in the whole New Testament, only Thomas addressed Jesus as God. Siya lang yung tumawag kay Jesus na Diyos. And ito yung pinakamalalim na paglalahad ng pananampalataya sa ating Panginoon. But what can we learn from Thomas? Unang-una, we can learn from his mistake. Matuto tayo sa pagkakamali ni Tomas. Ano ba yung naging pagkakamali niya? Sa gitna ng kanyang pagdududa at disappointment, anong ginawa niya? Umalis siya. Nagpakalayo siya. Hindi siya nanatili doon sa community of believers. At pag ang isang disipulo ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, ang isang disipulo ay laging dapat nasa tabi ng kanyang Panginoon. At tayo bilang Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoon, we should always be beside our Lord. Huwag tayong lalayo sa ating Panginoon. Huwag tayong lalayo sa ating Panginoon. Kumapit tayo sa Kanya. Now, it speaks about us. Ano bang sinasabi nito tungkol sa atin? Na kung tatanungin natin yung ating sarili, every time we have disappointment, every time we have crisis sa ating buhay, kanino tayo pumupunta? Lumalayo ba tayo sa Diyos o mas lalo tayong lumalapit? Yung iba kasi sa atin, every time they encounter a crisis, the tendency is lumayo sa Diyos. At saan pumupunta? Minsan sa alak. Minsan sa paglalasing. And minsan sa droga. Minsan sa sugalan. Minsan sa kung saan-saan. But the experience of Thomas reminds us to stay close to Jesus no matter what. At kung tayo ay makaranas man ng disappointment and doubt sa ating buhay, the more we have to get closer to the Lord. Although hindi naman laging madali yun.
stay beside the Lord. Pangalawa, we can learn from Thomas na hindi naman lahat ng oras masama magduda. Hindi naman lahat ng oras masama mag-alinlangan. Not all the time, doubting is evil. Kasi sa totoo lang, no, dahil sa pagdududa, mas nakakarating tayo sa mas malalim na pananampalataya. It is through the doubt of Thomas that he came to believe Jesus more. Mas lumalim yung pananampalataya ni Tomas nung nakita niya si Jesus. Dahil nung unang dumating ang ating Panginoon at wala siya doon, sinabi ng mga disipulo, nakita nila si Jesus, pero hindi siya naniwala. Hindi siya naniwala na dumating ang ating Panginoon. But then, nung nakita niya uli ang ating Panginoon, yung kanyang pagdududa ay napalitan ng mas malalim at mas malakas na pananampalataya. Yung pagdududa at pag-aalinlangan ay hindi naman masama. Ang masama ay yung tuluyan tayong mawalan ng pananampalataya. But sometimes, in our lives, our doubts may lead us to deeper sense of faith. At panghuli, tayo hindi na natin nakikita face-to-face ang ating Panginoon. Unlike Thomas, he encountered Jesus face-to-face. Pero tayo hindi na natin nakikita ang ating Panginoon. At least, hindi pa sa panahon na to. But every time we look at the image of Jesus, we see Jesus. And every time we receive Him in the Eucharist, we encounter Jesus. At kung ano yung sinabi ng ating Panginoon kay Tomas, ganun din naman yung sinasabi niya sa atin. Believe, do not be unbelieving. At sinasabi niya rin sa atin, blessed are those who have not seen me and have believed. My dear brothers and sisters, our faith may be wounded by unbelief. But let us allow the wounds of Jesus to heal our unbelief. And let us hold on to His words, blessed are those who have not seen and have believed. Amen.